Alright! Isang magandang Lunes sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. Hello sa mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng belated happy birthday si Sir Daniel Castro Siplon. Siya ang husband mga kababayan ni Ma Maria Bida Siplon. Again, happy birthday! At syempre i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section. Ang nanguna sa ating listahan, nandyan po si Amelia Hugo, mayroon siyang 54 na mga comments. Nandyan rin si Debina Dicuatin, mayroon siyang 54 na mga comments. Juliet Sunakawa, mayroon siyang 37 na mga comments. Nandyan rin si Labila Tangarurang, mayroon siyang 36 na mga comments. And Sam Pagita, mayroon siyang 36, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, thank you so much nga pala sa ating mga viewers na nag-greet kahapon kay Sir Ivan sa ating birthday. So pasensya po na hindi ko na kayo lahat na-replyan kasi ang dami talaga eh. So sa hindi pa po nakakaalam, kahapon birthday ni Sir Ivan. Kaya nga kung napansin ninyo na iba ang ating background kasi nandito po si Sir Ivan sa Cebu City. So kahapon ako po ay nagsimba doon sa Santo Niño Church. And after that, pumunta ako sa isang lugar na kung saan binisita natin ating kaibigan at doon ako nag-celebrate ng aking birthday mga kababayan. So binisita ko rin aking mga kasamahan sa trabaho noon at saka doon rin po ako pumunta sa ating viewer na kung saan taga Mandawi mga kababayan, si Ma'am Irene. Okay? So again, thank you so much po sa ating lahat. So anyways mga kababayan ko, before natin pag-uusapan yung karagdagang mga impormasyon, mga bagong pasabog na information tungkol dito kay Ramil Madriaga mga kababayan, pag-uusapan muna natin itong pagdrama, itong pagpaipal at saka pag-grandstanding ni Senator Amy Marcos kahapon and the other day doon sa bicameral report mga kababayan. Kasi nga diba, yan po inopen na to the public. So, ito'y first time na nangyari sa gobyerno natin, sa kasaysayan ng Pilipinas, sa ating gobyerno, na inopen na to the public ang bicameral report mga kababayan. Ibig sabihin, yung pondo, mapag-uusapan dyan yung pondo ng ating mga departamento at dyan yung malalaman mga kababayan kung saan nailagak yung mga projects or program ng every department. Kung ano yung kanilang pinunduhan mga kababayan. So it's a good thing at saka ito po ay panalo talaga. Panalo ang bansang Pilipinas, panalo ang mga Pilipino kasi ito na ay inopen to the public. First time na nangyari, at ito po ay nangyari ngayon sa panahon ni President BBM. At saka kasama rin po sa nagplano niyan mga kababayan ang dating speaker Martin Romualdez. Okay, so palapakan muna natin sila. So mga kababayan ko, ang nangyari sa bicameral report, di ba before nangyari yung report mga kababayan or yung meeting, itong si Senator Amy Marcos, siya ay in-interview. Nakaroon siya ng ambush interview mga kababayan. So, syempre, expect natin yan na ang tanong ng mga reporter kung ano ang expect natin sa bicameral meeting. Alam niyo ba mga kababayan ko na isa lang na departamento ang na-mention doon or binanggit ni Senator Amy Marcos? Ano sa Ivan? Yun lang ang DPWH. Doon siya nakafocus mga kababayan at doon siya magfo-focus. 'Di ba? Ang budget lang ng DPWH. Bakit kaya si Ivan? Kasi alam natin na very controversial yung DPWH. At kapag dyan ka
sumiksik, dyan ka sasakay sa issue ng DPWH, sisikat ang pangalan mo mga kababayan. 'Di ba? So ibig sabihin, itong si Amy Marcos, nakakita siya ng pagkakataon kung saan siya sasakay at saan siya dito magpapaipal at saan siya mag-grandstanding mga kababayan. Nakakita siya ng pagkakataon. Saan si Ivan? Dito sa bicameral meeting report. 'Di ba? So mga kababayan ko, ang kanyang sinagot lang doon sa mga reporter, ang kanya lang bubusisihin ang DPWH. So nangyari mga kababayan, kasi first day ng bicameral report, di ba tinignan niya kaagad yung report ng DPWH mga kababayan? So nag-react siya. Bakit daw hindi kasama ang pondo ng DPWH? That is first time, or that is the first day mga kababayan, last Saturday. Siya ay sinapalpal ni Senator Gatchalian mga kababayan. Napahiya talaga kasi umatake kaagad. Nagbunga nga kaagad mga kababayan. Di ba nagdrama siya doon sa bicameral report? Ang dami niya sinabi. Pati nga ang kanyang bibig mga kababayan. Di ba lagi siyang gumaganon? Napansin niyo ba yung gumaganon kaagad? Napansin niyo ba si Senator Amy Marcos? Parang pina-stress niya dito. Siguro expired na ang kanyang botox sa kanyang mukha. Siguro hindi siya mapakali mga kababayan. Siguro may problema dito. Gumaganon kaagad Diba? Napansin niyo ba si Senator Amy Marcos? So kapag meron siyang gustong malaman at saka hindi kaagad masagot ng resource person mga kababayan, gumaganon kaagad ang kanyang baba. Diba? So dyan natin makikita na itong si Senator Amy Marcos ay gigil na gigil. Very eager. At kapag hindi siya masagot kaagad, mag-grandstanding style itong si Senator Amy Marcos. So ngayon, ang nangyari mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo yung pagsagot ni Senator Gatchalian sa kanya na kung saan, kung that day, bakit hindi kaagad nakita ni Amy Marcos yung report ng DPWH tungkol sa kanilang funds dahil bukas pa pala or kahapon ang schedule ng DPWH mga kababayan. For more details, let's watch this. Bakit po walang budget yung DPWH? Ang schedule po ng DPWH ay bukas po. Butata. Kaya nga napahiya siya mga kababayan kasi nga umatake kaagad bunganga kaagad ang ginagamit, di ba? Hindi kasi nagbasa una ng scheduling mga kababayan. Hindi niya kasi tiningnan, doon umatake kaagad kasi nga naplano siya na mag-grandstanding. On the second day, meron na pong nangyari mga kababayan kasi nga nakaharap na sila na Secretary Vince Dizon ng DPWH. Alam niyo ba mga kababayan ko na meron pong discrimination na ginawa dito ito si Senator Amy Marcos dito kay Secretary Vince Dizon mga kababayan. Kasi nga, inibita ni Secretary Gatchalian itong si Secretary Vince Dizon ng DPWH para siya yung makasagot mga kababayan sa mga tanong ni Senator Amy Marcos at ng ibang mga senator mga kababayan. So ito po ang sinabi ni Gatchalian. For more details, let's watch this. Something na hindi ho natin expertise, no? Lahat ho dito. Kaya in this very special circumstance, at with the agreement of both chambers, we will invite Secretary Dizon to explain this issue. So Mr. with Chair. that, yes, do you want to say the last words, Senator Amy? No, nagre-react lang po ako. Vince Dizon is no engineer. He's an economist and a political aide. That's true, but he's the secretary of the Department of Public Works, and he was the one who made that statement during the public hearings in the Senate, and he also is the one who supplied the adjustment factors in CMPD to the Senate. So with that, with the concurrence of the House, we can invite Secretary Dizon. O, di ba? Sino ang mag-agree dito mga kababayan kapag sasabihin ko na may kabasusan itong si Senator Amy Marcos? Di ba dinidiscriminate niya yung tao mga kababayan dahil daw hindi engineer, pero bakit siya yung iimbitahan dyan sa bicameral report mga kababayan? Diba? Ay ibig sabihin, hindi niya sinabi bakit siya yung kinuha na sekretary ng DPWH, hindi naman siya engineer mga kababayan. Ito daw, si Secretary Vince Dizon. Siguro nakalimutan niya mga kababayan na sa panahon ni Digo, ang kinuha niya bilang sekretary dyan sa DPWH ay itong si Mark Villar. At si Mark Villar, Senator Amy Marcos, hindi rin siya engineer. Diba? Correct me if I'm wrong.
Hindi engineer yang si Mark Villar. Siya ay MBA. Related sa business mga kababayan. Di ba yan po ay business administration. So hindi siya engineer. Pero bakit siya kinuha ni Digong bilang sekretary dyan sa DPWH? Say nga, Senator Amy Marcos, at saka nakalimutan ba niya na siya, itong si Senator Amy Marcos mga kababayan, hindi siya lawyer, hindi siya abogado. Pero bakit siya naging senador? And also si Ruben Hol Padilla, hindi siya lawyer, pero bakit naging senador? Itong si Bato de la Rosa, hindi yan abogado, pero bakit siya naging senador? Mayroon pa, Jingo Estrada, hindi siya abogado, pero bakit naging senador? Tas ngayon, ganyan ang iniisip mo dito kay Secretary Vince Dizon, walang problema sa akin na hindi engineer ay maging sekretary ng DPWH as long as ginampanan niya ang kanyang trabaho at saka hindi siya korap. Aanhin mo yung isang engineer pero korap naman mga kababayan, di ba? Gonggong talaga eh. Itong si Amy Marcos mga kababayan hindi nag-iisip basta mag-grandstanding lang. Basta makapagsabi lang siya or meron siyang sasabihin mga kababayan, yung papaipa lang, yung merong mamima lang. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo ang vlog ni Angeles mga kababayan. For more details, let's watch this. Naku po, mga kababayan, ano nangyari dito kay Amy Marcos? So, nandun siya sa BICAM. Sinabihan niya to, no? Si Vince Dizon daw ho is no engineer. He's an economist daw ho and a political aide. Ano naman ngayon? Ano ba yan? Pangiinsulto? Ano ba yan? Dinidiscriminate mo? Ano ba yan? Hindi ba siya qualified dyan bilang isang secretary ng DPWH? Ano ba yan? Nagre-real talk ka lang ba? Heto na nga po mga kababayan, So magre-real talk lang po tayo, okay? So in-appoint ng Tatay Digong niya, okay? Si DPWH Secretary Mark Villar. Hindi naman engineer yun. So ano kine-question niya? Ano problema niya kung si Vince Dizon ay walang engineering, okay? Or any engineer background? Si Sara Duterte, wala naman yan any position dyan sa education. Hindi naman siya naging teacher or wala talaga siyang PhD about education. Bakit siya naging secretary ng Department of Education? So, real talk pa talaga, no? So, ikaw, okay? Lawmakers ang tawag sa mga senador. So, bakit hindi lawyer? Okay? Ang ating mga senador, di magpasa kayo ng batas na dapat qualified, okay? Bilang isang senadora or senador, dapat nakatapos, okay? Or isang lawyer, nakapasa ng bar exam bago mag-apply bilang kandidato, bilang senador ng Pilipinas. Di gumawa kayo ng batas na para kung sino lang pong qualified dyan, dapat pala engineer ang meron dyan sa DPWH. Gumawa na rin po kayo ng batas na qualified lang talaga bilang gabinete. About dyan, sa DPWH, dapat engineer. Dapat sa education na yan, dapat may PhD about sa education. Talagang nandun sa edukasyon siya. So, about sa ating Department of Health, doktor lang dapat or any health professional. Nahiya naman dyan ang taong bayan na lawmakers ang tawag no sa isang senador. Pero, bakit hindi kayo lawyer? No? So, gawan natin ang batas yan. Kung ganun mangyayari, yun pala ang gusto nyo. Sa DPWH, gusto niya pala, no, may engineer dyan. So, dapat yung secretary ng DPWH, ganun, engineer. So, yun ang gagawin nyo. Grabe po ngayon, no, ang bigat, okay, ng daladala ng ating Secretary Vince Dizon sa DPWH. Siyempre, mga kababayan, pinapaimbestigahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga flood control anomalya na yan. Instead na tulungan natin siya para maging maayos ang departamento po ng DPWH. Bakit ganon ang ingay? Mas marami pang ang ambag si Lito Lapid dyan, no? Dahil tahimik siya sa Senado. Pero ang ingay, bakit ganon? Tapos may mga text pa siya na sinasabi. Sino ba nag-text na nagkakalokohan na lang? Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. Nagre-react lang po ako. Vince Dizon is no engineer. He's an economist and a political aide. Hindi naman kayo nagkakalokohan dyan sa BICAM. Nagkaroon talaga ng budget. Kinonsulta ni DPWH Secretary Vince Dizon about sa engineer. Ito yung project. Ito yung cost. Okay?
So nadagdagan, may ganito pang project. Di itong i-total, tapos yung market value ng mga materyales, yun. Alright? Halimbawa na lang mga kababayan, nagpatayo ka ng bahay, nag-hire ka ng engineer, architect. Ngayon, may kakilala ka, parang ganito din, na, may kilala ako doon na, foreman, yun na lang. Di lalong mabawasan ang budget, hindi quality, okay? Ayan na nga, pinipresenta na yung tamang budget, yung tamang price ng mga materyales, yung tama talaga, yung husto, walang sobra or anuman dyan. Para yung outcome, quality yung project. Lalong babawasan yung project na yan, di lalong mabubulyaso, lalong palpak ang project na yan. Kasi yung mga materyales, okay, hindi quality ang nilagay po dyan. Bakit kukwestiyonin natin? Di dapat tulungan na lang natin para naman yan sa taong bayan. Di kung hindi niya binigay yung project na quality, di doon kayo mag-question. Paano ngayon nagkakalokohan, di ba po, mga kababayan? Baka time na nga po ito, nagawan mo na lang ng batas. Pag DPWH secretary ka, di engineer ka. Pag kung ano nga ahensya ka man, kung Department of Education ka, di doctorate ka ng education. Okay, may master's degree ka. Talagang totally naging principal ka, naging teacher ka. Sige, gawin nyo na. Okay? So baka ito pa lang, ang time na to, makaka-realize ang lahat. At syempre, mga kababayan, hindi na rin tayo papayag na lawmakers ka pero hindi ka lawyer. Di ba po, mga kababayan? Gawin nyo rin yan. Puro pumapasok dyan sa Senado. Artista, hindi nakatapos. Basta sikat lang, pwede na manalo. At sinabi ni Senadora Miriam Defensor Santiago na pag mayroong milyong-milyong halaga ka, pwede kang manalo bilang senador. So ikaw kabayan, anong masasabi niyo po rito? Comment down below and follow for more. Agree na agree ko doon sa sinabi ni RJ Angeles, mga kababayan ko, na dapat merong requirements at saka yan ay dapat gawing batas, mga kababayan. Kapag ikaw ay gusto maging senador, dapat abogado. Yan ang dapat ang requirements, mga kababayan. And also, kapag ikaw ay secretary, kung sa education man, dapat ikaw ay isang educator. At saka meron kang experience bilang teacher, mga kababayan. At the same time, kapag dyan ka gusto or dyan ka ilalagay sa DPWH, mga kababayan, dapat isang engineer, which I agree. Pero dito sa case, si Secretary Vince Dizon, mga kababayan ko, dahil wala pang batas na ganyan, wala pang requirements na ganyan, nakikita ko si Vince Dizon na siya talaga ay nagtatrabaho. Siya talaga dito ay nakita natin na fit siya sa kanyang role bilang sekretary ng DPWH. Ginawa niya ang lahat, mga kababayan, at siya ay nag-research. At saka kasama niya dyan sa kanyang mga gilid, dyan siya nangunguha ng mga information tungkol dito sa issue ng DPWH. Iyan naman ay mga engineers. So dyan siya kumukuha, mga kababayan. Ibig sabihin, meron siyang advisor, meron siya mga merong knowledge sa DPWH na pwede siyang pagtanungan. So walang question dito tungkol kay Secretary Vince Dizon na siya ay isang sekretary. Kasi nung time na siya ay isang DOTR secretary, mga kababayan ko, nakita natin na nagampanan niya ang kanyang trabaho bilang sekretary ng DOTR. So anyways, dahil nabanggit natin ito pangalan ni Senator Robin Hood Padilla, mga kababayan, alam niyo ba na merong lumabas na balita kahapon na itong si Binoy, Senator Robin Hood Padilla, mga kababayan, ay wala daw siyang plano na tatakbo ulit bilang senador this coming 2028. Wala daw siyang gana or ayaw niyang tumakbo, mga kababayan. Well, that is a good news for us. That is a very, very good news sa mamayang Pilipino. Bakit? Kasi para mabawasan na yung clown diyan sa Senado. Mabawasan na yung palamunin at hindi naman tatrabaho diyan sa Senado, mga kababayan. Pero tatanungin natin, itong si Senator Robin Hood Padilla, kung talaga bang totoo ang kanyang sinasabi. Kasi yan ay tatak DDS. Yan ay tatak Digong. Yan ay tatak Sara Duterte. Diba style yan ng mga DDS, mga kababayan, na hindi daw sila tatakbo, ayaw na nila ganito.
Pero ginagawa pa rin. Tatakbo pa rin mga kababayan. O, di ba? Kitang-kita na yan, Robin Hood Padilla. Buminta na yan. So, mga kababayan ko, alam niyo ba na meron ding nangyari? Ano yan sa Ivan? Inimbitahan ni Senator Robin Hood Padilla si Sir Ivan. Siguro, na-realize ni Senator Robin Hood Padilla na palyado at saka hindi epektibo ang kanilang mga vlogger. Kaya nag-hire sila ng ibang mga vlogger, mga kababayan. At saka alam niyo ba, na ang ibig ko sabihin na tayo inimbita, ang ating Facebook page, pinadalhan tayo ng notification na invited daw ako doon sa grupo ni Senator Robin Hood Padilla. O, di ba invited si Ivan? At saka take note mga DDS, bakit ako inimbita na hindi ko naman ginfollow itong si Senator Robin Hood Padilla. Ayaw ko sa kanya. Hindi ko yan ginfollow. Pero bakit tayo naimbita no mga kababayan? Nakakatawa talaga eh. Bahala ka dyan, Robin Hood Padilla. At huwag kang tumakbo sa darating na 2028 na eleksyon kasi wala kang kwenta. At hindi kailangan ang serbisyo mo ng taong bayan. Okay? So, for the mga kababayan, so pag-uusapan natin itong si Sara Duterte. Kasi nga diba the other day, meron siyang mga sunod-sunod na mga statement na kung saan feeling niya na wala siyang ginawa na kasalanan mga kababayan. At saka nakita natin na pa-victim mode itong si Sara Duterte. Kasi nga naman sabi niya mga kababayan na ito daw mga ingay ngayon, ito daw akusasyon sa kanya, ito ring pag-file ng plunder case at saka graft sa kanya, ito lang daw ay paninira sa kanya mga kababayan. Paninira lang ba to? So nang nakita ang kanyang statement ni Secretary Larry Gadon, siya ay binanatan. For more details, let's watch this. Resign, Sara, resign. Dapat nang mag-resign itong si Sara Duterte as Vice President because she has lost the moral ground to sit as the Vice President of this country dahil sa laki ng kanyang mga kasalanan. Magmula pa doon sa mga intelligence funds at confidential funds na talaga namang halatang-halata na wilaldas lang niya. At tungkol din doon sa mga expenses na milyon-milyon ng Office of the Vice President na ang mga naka-item ay sobrang laki ng mga procurement nila na sinasabi lang nila na nagkamali. Pwede ka ba naman magkamali ganun? Paulit-ulit nagkakamali ka? Milyon-milyon nagkakamali ka? Mga items na nagkakahalaga ng halos 10% lamang from the amount that you have placed in your expenses. Talagang halatang-halata. No? Kaya dapat na itong si Sara ay mag-resign na. At itong affidavit ni Madriaga ay punong-puno ng mga katotohanan magmula sa mga detalye, sa mga pangalan at sa mga lugar. Talagang makikita mo yung mga detalye at yung mga pangyayari ay talagang makatotohanan. At kaya dapat ay itong si Sara ay mag-resign. At bakit naman siya papasyal doon sa 10 oras ng gabi, doon sa BJMP para kausapin itong si Madriaga sapagkat natatakot siya na ito ay ilabas. Nailabas na. Kaya ngayon ay talagang wala nang karapatan itong si Sara na maging Vice President. Kaya Sara, resign. Sara, resign. Dapat na lang na mag-resign ka dahil wala ka namang alam. Napakababaw ng utak mo. Isa kang boba. Saksakan ka ng boba. Hindi ka marunong magsalita. Lahat na lang gusto mo basahin. Walang laman yung ulo mo. You cannot even speak straight English. You cannot expound your thoughts. Paano na yan? Wala ka man lang statesmanship on anything. Alam mo nung nandun ako sa United Nations General Assembly sa Doha, Qatar, yung mga ministers doon, ang gagaling nila magsalita. Pero sila, mga galing pa ng mga African countries yan, pero ang gagaling nila magsalita nang walang binabasa. Nakakausap namin na talagang based on their experience, yung kanilang thoughts, yung kanilang mga sinasabi, the way they explain, ang gagaling nila. Itong si Sara, napakaboba, saksakan ng boba, walang alam. Kaya talagang hindi siya dapat maging Vice President. Buti na lamang at nahalata na natin kung ano pala ang qualities niya, kung ano ang capacity niya, kung ano ang mental state of mind niya. Talagang napakalayo. Hindi po pwede talagang maging leader yung ganyan dahil boba, saksakan ng boba. At wala talagang alam. At bukod pa doon, indulgence tayo pa. Kaya dapat talaga, mag-resign ka na. Sara, mag-resign ka na. Ginugulo nyo ang Pilipinas. Puro kayo destabilization. Masama ang epekto sa ating bansa, pero sige pa rin kayo. Hindi kayo nag-iisip para sa bansa. Iniisip nyo, kaya nyo kasi gustong mag-resign si BBM or tanggalin si BBM, ay para makalibre kayo sa inyong mga kasalanan, para maitago ang inyong mga kaso. Kaya ganyan. Kaya kayo nagdi-destabilize. Kaya ikaw, Sara, dapat mag-resign ka na. Wala kang silbi. Boba ka. Boba, saksakan ng boba.
Nananawagan ako sa ating mga otoridad na ilipat ng detention si Madriaga because of the propensity of Sara Duterte to order killings. Kung si Presidente Bongbong Marcos, si Lisa at si Martin nga ay inorderan niya na patayin. What more pa itong si Madriaga na nakakulong. Kaya dapat ay ilipat yan at bantayan ng gusto, pati sa pagkain, at baka siya ay lasunin. At baka rin siya ay patayin dyan sa riot dyan, sa BJMP. Kaya dapat ilipat yan sa lalong madaling panahon. Agad-agad ay ilipat. At yan ay bigyan ng proteksyon na hindi siya magagalaw ng kahit sino man. At mahirap na, baka yan ay patayin yan. Alam nyo naman, yung kanyang binabanggit doon sa kanyang affidavit ay mahilig magsalita ng ipapapatay. Kaya dapat yan ay talagang pangalagaan. Dapat na talaga na ilipat na itong si Madriaga, mga kababayan, kasi nga namimiligro siya eh. At saka isa pa, meron din sinabi ito si Pibos Talakera na merong spy itong si Sara Duterte dyan sa Annex 2. Isang pulis, babaeng pulis, mga kababayan. So dapat lang ilipat kaagad itong si Ramil Madriaga kasi siya ay namimiligro dyan sa kulungan, mga kababayan. Iba kasi palalabasin lang na nalason, palalabasin lang na nasangkot sa gulo, at saka merong rumble. Pero ang target pala yung si Ramil Madriaga, mga kababayan. Diba? Alam niyo ba na nasalita na itong si Ramil Madriaga? Pero before natin pag-uusapan yan, syempre, i-acknowledge muna natin ang ating mga sponsors or channel members. Nandyan sila si Ma'am Rosalinda Bornia, Shirley Fernandez, Evelyn Worley, J. Tiberio Pilayo. Nandyan rin si Cosmo Defender, Samuel Membrado, and Bia Bibar. E also, mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Romel Ordunes. Kasama rin natin si John Cuan, Mones Borromeo, RNMSN 2006 from Los Angeles. Nandyan rin si Romel Ordunes from Calamba City, Nida Malco, Rosario Estoche, Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Kasama rin natin si Maria Marilyn Embido Bautista, Maria Mindasiplon, Jembo Simbrado. Nandyan rin si Rowena Takimura, Danny Diaz from Don Esteban, Lapos, Iloilo City. Hi to Josie B, Shanae, Nati Clark, Shirley Risman from Ohio, USA. Nandyan rin si M.E., Anes Alegri, and hi to Maritel T. Okay, so mga kababayan ko, ang ibig sabihin na nasalita na itong si Ramil Madriaga at tungkol doon sa mga ipinabakalat ng mga DDS na fake news na classmate daw ni Ramil Madriaga, itong si Sara Duterte. At siya ay nagsalita na, mga kababayan. So according kay Ramil Madriaga, sabi niya, wala po akong sinasabing classmate ko si Inday. Huwag naman sana mag-imbento ng kwento. Diba? Kasi nga itong mga DDS panic mode sila. Gusto nila na masira ang pangalan ni Ramil Madriaga sa kanilang mga supporter, sa kanilang mga viewer, at lalo na doon sa mga gonggong na mga DDS na mga tanga at bobo. Kaya gumawa sila ng fake news, mga kababayan, yung tungkol sa sinabi ni Madriaga. At saka ito'y iniba kaagad ng mga DDS na classmate daw ni Madriaga itong si Sara Duterte. Which in fact, hindi yan totoo at wala siyang sinabi itong si Ramil Madriaga doon sa kanyang affidavit, mga kababayan, at yan ay fake news. So ngayon, ipapakita ko muna sa inyo itong vlog ni Madam Ellie tungkol kay Madriaga, mga kababayan. For more details, let's watch this. Ramil Madriaga, the new witness who surfaced, claiming that he did some pretty dirty jobs for Vice President Sara Duterte in the past. In his sworn affidavit circulating online, he detailed transactions involving movement of large sums of money and drugs for the Dutertes. Nung pumutok ang balitang ito, ay obvious ang pagpanik ng mga DDS. Makikita natin sa mga posts nila na iba-iba ang kanilang mga naging reaksyon. Iba-iba ang kanilang mga naratibo. Pero obviously lahat ay para pabulaanan ang lahat ng sinabi ni Ramil Madriaga sa kanyang sworn affidavit. But what can you really do against a sworn and notarized affidavit? Hindi sanay kasi ang mga DDS dito dahil hindi nila ito gawain at mas reliant sila sa mga fake witnesses, fake notary, at mga fake testimonies. But of course, before anything else,
kilalanin muna nating mabuti si Ramil Lagunoy Madriaga at kung bakit malaki ang posibilidad na siya ay maging isang credible witness laban sa mga Duterte at mga kaalyado nito. Sa kanyang sinumpaang salaysay ay sinabi niya na siya ay graduate ng San Sebastian College of Law noong 1995. Kumuha rin siya ng bar exams sa kaparehong taon pero hindi siya mapalad na nakapasa. From 1993 to 2021 rin ay nakapagtrabaho siya sa iba't ibang sangay ng gobyerno. 1993 to 1995 bilang bahagi ng Economic Intelligence and Investigation Bureau ng Department of Finance. 2001 naman to 2015 ay sa ahensya ng National Security Council at ISAF. 2018 to 2020 ay sa National Security Council pa rin, sa NBI at Revenue and Integrity Protection Service ng BIR. At 2018 to 2021, bahagi pa rin ng National Security Council pero this time ay siya rin ay naging bahagi ng Presidential Security Group sa General Headquarters nito bilang isang highly specialized trainer. Noong 2016 di umano nung nagsisimula ang kampanya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagkapangulo ay ipinakilala siya ni late Congressman Roy Logoles dito para magbigay ng political at security advice para kay Mayor Rodrigo Roa Duterte. Sa kanyang mga posts sa kanyang Facebook page ay makikita natin ang detalyado at mga pictures ni Ramil Madriaga nung siya ay nagbibigay ng seminar at iba't ibang training para sa Presidential Security Group sa PSG Training School. Hindi siya mismo PSG o close-in ng dating Pangulong PRRD. Siya ay na-assign para mag-training ng mga PSG. Kaya naman naiintindihan natin kung bakit ang mga dating PSG ni FPRRD ay sinasabing hindi siya kilala dahil magkaiba po ang kanilang tungkulin at ang kanilang departamento. Taliwas rin ito sa mga sinasabi ng DDS na imposible daw na maging PSG siya dahil hindi siya PMAer o nag-graduate ng VIP Protection Course mula sa PNP. Dagdag pa nga ni Madriaga sa kanyang sworn affidavit dahil naging instructor siya sa PSG training course ay naging estudyante niya rin si Colonel Nolasco, isa sa mga VP SPG na na-involved sa eskandalo ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Hindi malayo sa katotohanan at imposible ang kanyang mga sinasabi sa kanyang affidavit dahil nga ito ay binaback-upan ng mga litrato at dokumentado sa kanyang Facebook post ang mga aktibidad na kanyang ginawa nung siya ay active pa sa PSG Training School. Sa ngayon nga ay nakadown na ang Facebook page ni Ramil Madriaga. Marahil dahil ito sa minas report ng mga kakampi at kaalyado ng Duterte ang kanyang Facebook page. Si Ramil Madriaga rin pala ay may master's degree mula sa Philippine Christian University sa kursong National Security Administration. And all these facts makes his statement highly probable. Again, backed up by photos and complete documentation sa kanyang trabahong ginawa para sa mga Duterte. At para naman sa kanyang kasong kidnapping na inuulit-ulit ng mga DDS bilang pansalag laban sa kredibilidad ni Ramil Madriaga. Ito ay mas unawain at intindihin nating mabuti. The perfect guy fit to do the dirty job. Ramil Madriaga's profile and history fits a very dirty job description. Bakit? Kasi madaling sabihin na kidnapper yan o ex-convict yan. So sino naman ang maniniwala dyan kung may criminal record ito? A quick escape for any mastermind, for any politician, para i-dismiss agad ang kredibilidad ng isang tao kung sakali man bumaliktad ito at ikanta sila kagaya ng ginawa ni Ramil Madriaga. Pero ang mas malaking katanungan dito ay kung bakit pinagkatiwalaan pa rin siya ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng kanyang criminal record. 1997 pa lang kasi ay may kaso ng kidnapping si Ramil Madriaga kung saan dinismiss naman at inakwit siya ng Korte Suprema. Sa katotohanan pa nga, sa sobrang tiwala at closeness ni VP Sara Duterte kay Ramil, ay inatasan niya pa itong buuin ang grupong ISIP o Inday Sara,
is my president noong 2020 para sana sumuporta sa planong pagkakandidatura ni Sara Duterte sa pagkapresidente sa 2022 elections. Na kinalaunan nga dahil nabuo ang unity team ay sumuporta na lang sila sa pagtagpo ni Sara Duterte sa pagka-vice president. 2023, nung muling makasuhan at makulong si Ramil Madriaga sa kasong kidnapping ng mga Chinese na sina Willie Lu at Mark Lu. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad, ay bigla na naman daw nagkakaso si Ramil Madriaga pagkatapos niyang kasuhan si dating presidential spokesperson Harry Roque sa ombudsman kaugnay ng land grabbing activities nito sa Bataan, kung saan binalak ni Harry Roque at ng mga Chinese Pogo partners nito kasama ng kanyang asawa na magtayo sana ng Pogo Yacht Club. Lumabas ang balitang ito sa Bilyonaryo dati, pero sa hindi maipaliwanag na kadahilanan ay tila binura na ng Bilyonaryo News Channel ang ulat nila tungkol dito. Mabuti na lang ay nakakuha din tayo ng screenshot o ng kopya. Dagdag pa nga ni Attorney Raymond Palad ay may mga ebidensyang hawak daw si Ramil Madriaga na nasa kanyang 3 cellphones na kinumpiska ng korte nung siya ay hinuli. Sa ating pagkakaalam ay kasama nga doon ang ebidensya ng mga namataan niyang armed Chinese military na nagbabantay sa lupang di umano'y ni land grab ni Harry Roque at ng mga partners nito sa Bataan. Kahapon lang rin, December 11, 2025, sa isang hiwalay na insidente, nagkaroon ng raid ang Department of Agriculture sa isang cold storage sa Navotas na pagmamay-ari ng kumpanyang Solid Sea dahil sa report patungkol sa smuggled agri-products kagaya ng frozen meat at fisheries. Ang Solid Sea ay pagmamay-ari ni Willie Lu at Margaret Lu na ayon sa magkahiwalay na liham na ipinadala ng pinsan ni Ramil Madriaga na si Rosendo Madriaga sa kanyang dating amo na kay Justice Elisa D. ng Court of Appeals ay mga kaibigan di umano ni Harry Roque. Sa kanyang liham ay idinetalya niya ang pambubugbog sa kanya ng mga pulis kasama ang mga Lu at si Harry Roque dahil pinipilit di umuna siya ng mga ito na idawit ang pangalan ni Ramil Madriaga sa kidnapping case kuno ni William Lu at Mark Lu. Kung hindi pa klaro sa inyo, ang mga Lu ay amo rin ni Ramil Madriaga at siya rin ang nagpasok dito sa kanyang pinsan kay Rosendo Madriaga para sana rumakit nung panahon ng pandemya. Kaibigan ni Harry Roque ang mga Lu, ang mga smugglers na nahuli kahapon sa raid sa isang cold storage facility sa Navotas na pagmamay-ari nila. At sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, bakit naman kaya ang mga pamangkin pa daw nila ang biglang naging kidnap victims ni Ramil Madriaga? At bakit si Harry Roque na naman ang nasa gitna ng mga ito? Bakit kaibigan siya ng mga Chinese agricultural smugglers? At paanong nangyaring kidnapper daw si Ramil Madriaga at ang biktima ng mga Lu ay kaibigan pa ni Harry Roque? Sino ba talaga ang nagtatago ngayon ng napakaraming sikreto? Sino ba talaga ang gago at demonyo? Sino ba ang tumatakas sa batas at hindi humaharap sa mga investigasyon? Si Ramil Madriaga po ay isang witness lamang na lumabas na kailangan pang suplayan ng solid evidence ang kanyang mga statements. Pero sa ngayon pa lang ay mukhang umaayon na nga ang panahon at pagkakataon para sa ating mga lumalaban at patuloy na naghahanap ng katotohanan. Sino ba namang mag-aakala na marirade rin ang warehouse ng mga Lu na kaibigan ni Harry Roque na konektado rin sa kapalarang sinapit ni Ramil Madriaga sa loob ng piitan? Kung ganito lang rin naman ang mga pangyayari, baka dapat na nating balikan ang mga investigasyon dating ginawa patungkol sa land grabbing activity sa Bataan para patayuan daw ng Pogo Yacht Club, pero ang ending ay armed Chinese military naman ang nagbabantay. Baka kailangan na ulit nating paimbestigahan at ipatawag si Colonel Chica at Colonel Nolasco na para bang hindi na idawit
at hindi na imbestigahang mabuti sa isyu ng confidential funds. Baka kailangan na rin ulit nating buksan ang kaso ng magnetic lifters at ipatawag muli para magtestimonya si Jimmy Guban at sina Asierto. Baka kailangan na natin talagang lakasan pa ang effort natin para hilain palabas ng kanilang lungga ang mga tunay na demonyo, o hindi kaya sa madaling salita, palabas ng Vienna at pauwi dito sa Pilipinas diretso sa bilangguan para managot sa kanyang mga kasalanan sa taong bayan. Baka panahon na ulit para pag-usapan natin ang malagim na kasaysayan na ating sinapit sa kamay ng mga Duterte. At yan ang isa sa dahilan kung bakit galit na galit itong si Harry Roque dito kay Ramil Madriaga. Bakit si Ivan? Kasi si Ramil Madriaga marami siyang hawak na ebidensya against kay Harry Roque. Not just kay Sara Duterte, pati rin kay Harry Roque, mga kababayan. Kaya ganun ang kanyang galit dito kay Ramil Madriaga. Kaya ganun na lang na gusto niya na ilaglag ni Sara Duterte. Kasi nga diba the other day, sinonsulan ni Harry Roque itong si Sara Duterte, mga kababayan. Anong sinabi niya sa Ivan? Ang sabi ni Harry Roque na hindi daw kilala ni Sara Duterte itong si Ramil Madriaga. Di ba nakakatawa talaga eh? Alam nyo itong si Harry Roque, mga kababayan, hindi nag-iisip. Paano mapapasinungalingan ni Sara Duterte itong si Ramil Madriaga samantala ang daming ebidensya? Maraming kumalat na pictures na makakilala talaga itong si Sara Duterte at saka si Ramil Madriaga. At pinakatiwalaan ni Sara itong si Ramil Madriaga na gawing political campaign. Kaya nagawa ang grupo na isip, mga kababayan. Ngayon, ang tanong natin kay Harry Roque, paano mapapasinungalingan ni Sara Duterte itong si Ramil Madriaga, Harry Roque? O, di ba? At mas lalo silang kagabahan, mga kababayan, itong si Roque at saka si Sara. Bakit si Ivan? Kasi kahapon, itong si Pibos Talakera, after niya ng simba, mga kababayan, kahapon, dumiretso siya doon sa BJMP para kausapin ang kanyang kaibigan na si Ramil Madriaga. Maraming pasabog si Ramil Madriaga, mga kababayan. For more details, let's watch this. So, papunta po tayo ngayon ng BJMP. Hi, Sarah. Tara, sabay ka. Lalo tayo. Malapit na tayo, kuya, no? Ayan na yata siya, no? Ayan, nandito na po tayo sa Camp Bagong Diwa. Sa BJMP. Oo, pasok tayo. Mag-iiwan lang tayo ng ID dyan. Ewan ko si Sarah kung nag-iwan ng ID. Ayan, Bikutan Taguig, National Capital. Ano na? No decal. Ano yung decal? Pwede yan, kuya. Department of the Interior and Local Government. Bureau of Jail. Nag-i-try tayo. Yan, nandito kami sa BJMP. Saan kayo nagdaan si Sarah dito? Baka dun sa taas. So, andito na po tayo sa Annex 2. Ayan, makikita nyo, Annex 2. Okay. Ay, saan ako nagpunta? MMDA. BJMP Annex 2. Bye-bye, kuya! Ang pupogi ng mga BJMP, oh. Eh, eto nga lang, medyo maliit, parang may yung mga legs nito. Ayan, oh. Ayan. So, may dinalaw po akong kaibigan sa BJMP Annex 2. Teka, balik rin natin. Annex 2. Wala kasi siyang cellphone. Sabi sa kanya, alam mo, trending ka ngayon. Kinabog mo pa ako. Kaya ako naglugay kasi kapag dumadalaw ka doon, paghuhubaring ka, lahat, panty, bra, damit, kakalkalin, butas ng puwet mo, lahat. Ganong kahigpit ang loob ng BJMP, di ba, Sarah? Yan. Parang lang tayo nang dinadalaw, ikaw naman. Saka alam ko lahat ng eksena mo. Alam ko lahat ang nangyari sa loob ng
BJMP. Churut sa sinungaling. Okay, so yan yung ebidensya ni Peoples Salakera na siya'y bumisita kahapon doon sa BJMP mga kababayan. At saka ang ibig niya sabihin na kanyang binisita na kanyang friend ay si Ramil Madriaga. So dito natin yan malalaman mga kababayan sa kanyang post. Sabi niya, after ko magpunta sa North Cemetery, ay hindi pala siya nagsimba nung una mga kababayan, kundi galing pala siya sa sementeryo. Sabi niya, dinalaw ko ang aking friend na si Ramil Madriaga. Pagkakita niya sa akin, for 7 months niya na hindi ako nakita, napatayo siya. Tapos niyakap niya ako. Sabi niya, ate, huwag ka magselos ha. Labo kayong lahat, pati ng mga bata. So umiyak siya, sabi niya, akala ko hindi na kita makikita. So nung nakita ni Ramil Madriaga, itong si Peoples Salakera mga kababayan, napaiyak itong si Ramil. Kasi magkaibigan sila eh. So sabi pa niya, sabi ko sa kanya, sikat ka na sa social media, kinabog mo ako, tapos natawa siya. Sobrang tuwang-tuwa ako na nagkakwentuhan uli kami. Siyempre, alam niyo na kung ano ang una kong itinanong. Sabi niya, bakit nagbunta si Sara dito? Yan yung tanong ni Peoples Salakera doon kay Ramil Madriaga mga kababayan kung bakit daw nagbunta itong si Sara Duterte doon sa kanya. Bibitinin ko muna kayo sa sagot. Wait natin statement ni Inday Sara Duterte. Ayan, tinag na kita ha. Mag-iisang buwan ka nang tinatanong, di ka pa din sumasagot. Hindi kasi kaya ni Sara Duterte i-rebat o sagutin yung issue tungkol dito kay Ramil Madriaga mga kababayan kasi maraming alam itong si Ramil Madriaga. So dagdag pa niya, at syempre kinuwento ko sa kanya yung mga maro-maro feeling, alam lahat ng mga DDS, natawa lang siya. Then ito na, sinabi ko sa kanya na dininay siya nila Chika, ni Monsayak at nung dating PSG chief. Sa matandang pangit ba yun? Tawang-tawa ako sa mga sinabi ni Ramil Madriaga. Post ko later sa mga sinasabi niya, hulaan niyo muna sa mga yan, sino daw ang bakla mga kababayan? Sino na dito yung bakla? Sila Chika ba? Si Monsayak o yung dating PSG chief? Halos mag 1 hour kaming nag-usap. Then, nagpaalam na ako. Siyempre, nalungkot ako. Ang sabi ko sa kanya, kunting tiis na lang, mag-iingat ka, tutuparin ko lahat ng pinangako ko sa inyo. Natawa talaga ako sa may bakla, mga kababayan. Meron palang bakla. Sara, anong nagkausap ba kayo ng friend natin? Or Sara, ang tanong, nagkausap ba kayo ng friend natin? Sagot. Kaya pala, hindi pa rin sumasagot itong si Sara Duterte hanggang ngayon mga kababayan kung talaga bang bumisita itong si Sara doon kay Ramil Madriaga. At alam niyo ba mga kababayan na meron rin sinabi ito si Peoples Salakera na hindi lang pala BJMP ang pinuntahan ni Sara Duterte. Ano Sir Ivan? Pinuntahan rin ang Camp Aguinaldo. Ang tanong, ano rin ang ginagawa ni Sara Duterte doon sa Camp Aguinaldo mga kababayan? At yan ang abangan natin. So, ibig sabihin, maraming darating na pasabog itong si Peoples Salakera mga kababayan. Ang hinihintay rin niyan dito na magsalita itong si Sara. Okay? So anyways, kasama rin natin nandyan si Erlinda Arenas, Tinkerbell, Phil Macabato from Toronto, Canada. Hi to Elizabeth Bacolcol, Amelia Hugo, nandyan rin si Francis, Arjen Hari Ram, Mina Borja of San Pedro, Laguna, nandyan rin si Ashin from Greece, Tony De Los Reyes, Josephine Gallego, kasama rin natin si Evelyn Garcia, Rowena Bausin, Alex Pueda from Liganes, Iloilo, hi to Sonia Darnaila, Malditang Lola, Cry Cry, nandyan rin si Erlinda Arenas, Leonardo Manansala, and hi to Trening Lozano. Okay? So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ulit ang interview kay Yusek Claire Castro. For more details, let's watch this. Lagi kami nag-aantay sa anong sasabihin ng tagapagsalita ng palasyo. Yusek, binabato tayo ng mga dailies. Let's clarify, dailies. Tinitira tayo dito sa social media. Ang ekonomiya daw natin ay pababa na. At sabi nila, binibenga ho tayo ng binibenga sapagkat Yusek, dahil daw sa gusot na nangyayari sa mga flood control issues. Yusek, ano pong masasabi nyo dito sa mga bumabanat sa atin? Hindi ito, hindi naman mapapasbalian. Hindi natin mapapasinungalingan na talagang medyo bumaba ang ekonomiya. Bakit?
Hindi lang ito dahil sa mga anomalyang flood control projects. Ilang lindol ang bumisita sa atin. Sunod-sunod. Ilang lindol yung nagpadapa sa ibang mga lugar sa Pilipinas. Ilang bagyo ang dumalaw at ayaw natin ng pagbisita nila. Malalakas na bagyo, hindi ordinaryong bagyo. Gastos ito. Pera ito. Pondo. Ilang ayuda ang binigay ng Pangulo sa mga naapektuhan. At hindi nagsasawa ang Pangulo na magbigay ng ayuda. Parte ito. Alam natin yan. At of course, may mga anomalya tungkol may mga issues about mga anomalyang flood control projects. Pero, ang tanong dito, kailan ito dapat tutukan? Kung nung nakaraang administrasyon, maraming ghost projects inamin ni dating Pangulong Duterte. 2020 pa, marami ng ghost projects. Nagpa-imbestiga ba siya? Yan. Di ba? Nabanggit na yung pangalang Eric Yap noon. Nabanggit na. Hindi ba siya pa ang nanakot kay Belgica na parang siya pa ang ididimanda dahil sa sinabi? Tanong natin, nakapagdemanda ba sila dito sa issue ni Eric Yap? Pero bakit pinili ni Pangulong Marcos na ngayon itututukan? Kasi walang tumutok. Walang gumawa. So gusto ba natin na pagtakpan na lang ng Pangulong Marcos Jr. ang nangyayari para bumango ang kondisyon ng Pilipinas? Maapektuhan at maapektuhan to. Bakit? Issue to ng korupsyon. Pero pinili niya, nagkaroon siya ng right decision. Hindi popular, maybe, dahil makaka-apekto sa ekonomiya. But this is the right decision na ginawa ng Pangulo. Maapektuhan na maapektuhan, pero dapat malaman ng taong bayan ano ang nangyari sa pondo, managot ang dapat na managot. Yun. Kasi Yusek, kita mo naman si Pangulong Bongbong yung bang makikita mo sa kanya yung sinseridad kung paano siyang mag-deliver ng mga mensahe na gusto niyang mangyari. Hindi po yung makikita mo na binobola lang tayo Yun nga yung pagkakaiba nung nakarang administrasyon na presidente at sa ngayon. Si Pangulong Bongbong tahimik, pero meron pong deliver sa tao. Unlike noon na talagang bibilib ka kasi bago sa pandinig at sa mata na may presidente na matapang daw, na nagmumura, na talaga namang galit na galit, yung pala, ningas pugon lang. Alam mo, partner, madagdag ko dyan sa sinabi mo. Tama yung sinabi ni Yusek Claire. Tama rin yung sinabi mo. According to the former spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na si Attorney Sal Panelo, ang sinasabi niya doon sa isang TV interview with Attorney Suspalses, ang binibida ni Panelo, sabi niya, si Duterte, tinatanggal niya yung mga kurap. Tinatawanan siya ni Jesus Palsis. Grabe, partner, makwento ko lang Tinatawanan siya kasi kitang-kita ng tao na nilalaglag ni Atty. Panelo yung dati niyang boss na pag kurap pala si Duterte hindi pinakukulong. Unlike kay Pangulong Bongbong Marcos, pag kurap itong kontraktor na to, kurap itong politiko na to, pinakukulong. Di ba? Yun ang nakita ng taong bayan ngayon, yung difference ng Duterte administration and ng administration ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kay Panelo. Yeah. At meron pa ngayon, Yusek baka hindi nyo pa alam. Si Panelo kausap mo yan? Hindi. Kasi Bakit? parang makabongbong makapangulang ng Marcos Jr. Baka nakita naman niya kasi talaga ano yung ginagawa ng Pangulo ngayon. So hindi natin masisisi. Siguro nagpapalabo lang naman sa mga ginagawa ng Pangulo ngayon yung mga obstructionists, mga destabilizers na ang gusto talaga makuha yung posisyon ng Pangulo. Lahat, tingnan natin, ang dami ng ginawa ng Pangulo pero yung ibang mga taong ito, parang bulag. Parang ang tagal natulog sa kuweba na hindi alam yung nangyayari sa Pilipinas, na ang Pangulo yung nagtatrabaho. Hindi nagbabakasyon. Hindi pumupunta sa 17 countries or 16 countries. Diba? Na 2 times nag-world tour, hindi ganyan ang Pangulo. So, ito pa, ang gusto kong ipaalam, tandaan natin, yung good governance. Iba yung good governance na salita lang. Iba yung good governance na may aksyon. Ang Pangulo, good governance with action. Kasi ang dami ng good governance, tapos wala namang action. Ay, hirap nun. Dapat good governance with action.
Parang Yusek, narinig ko yan, sabi dati. Ang Pilipinas, ginawa kong maganda. Pero Yusek balikan ko si balikan ko si Wang ko balikan ko yung bata mo, si Panelo. Yusek sabi ngayon. Oo. Ewan ko pa sa mga nagsasabing weak leader daw yung si Bongbong. Ako hindi ako naniniwalang weak leader yan. Ngayon, sinasabi pa na magaling yan. Sinabi yun. Quote in quote, magaling yan. Diba? Ngayon, Yusek, si Panelo na lang ang may utak sa mga DDS na nakikita ko, sa totoo lang Bukod doon, meron pa po ba kayo nakikitang iba? Sa ngayon wala. Kasi diba? kung bukas ang mata at isip ni Atty. Panelo, ay masasabi natin na gumagana ang kanyang katalinuhan. No, diba? Sasabihin nila na weak leader, Oo. walang ginagawa, teka lang. Sino ba yung nasa ICC? Kaya nga. Sino ba yung nasa Pasig City Jail? Sino ba yung dating pastor? Di ba? Sino nasaan na ba si Congressman Teves? Oo. Si Alice Guo. Alice Guo. Saka ba't ang daming nagtatago? Nagtatago sila sa weak leader? Tama. Parang namang napaka-ironic naman. Nung weak leader, kasi pinagtataguan mo? Hoy, si Roque, huy, weak leader nyo. Tatakot kayo sa weak leader. Oo, balik na, weak leader naman pala. Okay. Weak leader daw, di ko. Ang sabi ko kay Roque, umuwi ka na ng Pilipinas. Wala kang silbi dito sa Netherlands. Makulong man ako dito, mahaba ang panahon, umuwi ka na! Naku, wala palang cognitive impairment. Ay naku, pero alam mo, natutuwa din ako kasi naririnig ko kasi yung ibang mga vlogger na mga kabila, ng mga DDS, na ang tinitignan nila si Panelo Sabi nila, kung ano ang sabihin ni Panelo, yan ang dapat nating sinusunod at pinakikinggan. Kasi yan ang kadikit talaga ni Pangulong Duterte. So ibig sabihin, pakinggan na nila ngayon si Panelo. Dahil iba na yung kanyang mga sinasabi na pamumuri kay Pangulong Bongbong na dati ang tawag nila, pag sinabi nung puno na weak leader, lahat yan. Naka-weak leader lahat yan, Panyero. Weak leader yan. Weak leader din yung mga vlogger. Bangag yan. Bangag din yung mga vlogger. Ngayon, eto na. Nandito na yung bangag. Ang dami ng tao na ngayon, tulad na sinabi na Atty. Claire na, bakit kayo nagtatago? Kung bangag pala yan, kung weak leader pala yan, di sana, baliwalain nyo na lang. At saka meron pa po ako napansin na isa. Kamakailan, bago ang mga rallying naganap, meron pong isang matanda sa Ilocos Sur. Napakaingay. Sabi. Oo. Humukay ng mga issue na matagal na. Sabi nga namin yung issue ni Manong Chavit matagal na yan. Oo. Tapos sasagutin pa ba natin yun? Sige, para sa kanya, sagutin natin. Pero ang tanong, nasa na ngayon? Biglang tumahimik Ako iko-quote ko lang yung sinabi ni ni Secretary. Parang hayaan mo na, mukhang nag-uulianin. Hindi ako nagsabi nun. Sek, Sabi ba ni Sek yun? Sek. Ay, grabe. Kaya ngayon, Sek, ano po masasabi nyo, di ba? Yung katulad yan, yung sa bilyonaryo po na napanood ko kayo, talagang may kalabang kayo dun si Pupo Malus, yung parang Majin Buu? Oo, parang political analyst daw siya Yung Pupo Malus, yung parang nasa zoo. Majin Buu. Parang pinutasan na yung ilong niya. Basta babae, basta yun Yung tinatanong kayo kung nasa si Gutesa, pero kita niyo po yun tinatanong sa inyo kung nasa si Gutesa. Ano na naman kinalaman nyo doon kung nasa si Gutesa? But yung narrative nila na palabasin na palaging si Presidente ang may pasimuno, ginigipit ng Presidente. Anong masasabi Yun niyo sa naman ang linyahan. So, hindi pwedeng magmalinis doon. May mali siya yun. May mali siya yun. At considering na iba ang nagdala, Kaya nga. iba ang nag-prepare ng affidavit kasama. Kasama si Mike Defensor. Inamin naman to. Hindi naman nila makakailangan to. Inamin to ni Mike Defensor.
At dinawit niya pa si Senator Marcoleta. Magkakasama sila na tinulungan nilang gumawa ng affidavit. Tsaka Yusek, may bago lang yung interview ni Mike Defensor kay Boy Abunda. Lahat na daw ng Kongreso, dinamay niya na. Lahat daw ng Kongreso ay may 25%. As in lahat, pati DDS, Congress. Para daw sa... Para daw sa kaya daw po, nakalusot yung budget kasi nga, yung dahil sa impeachment, nagbayad daw ng 25%. Dahil may 25% daw lahat. As in lahat sa Boy Abunda interview. Sususugan po, attorney. Baka naman nung panahon niya kay Gloria. Ay. Di ba? Dahil congressista siya, nung panahon ni Gloria. Oo. At di ba parang binabato sa kanya yung issue na nagdadala lagi ng false witness? Kaya nga. Actually, hindi lang, di ba, nauna yung false witness yung una-una. I forgot the name And ito ngayon, siya naman nagreto nito kay Senator Marcoleta. Alam mo, sa totoo lang, pag napatunayan talaga, Yusik, na itong dinala ni Mike Defensor na state witness, sinungaling, damay dito si Senator Marcoleta. Baka naman si Senator Marcoleta nananahimik. Oo nga. Biglang dinala lang itong taong to, hindi natin alam. Pero para sa akin kasi, yung dalawa niya, parang riding in tandem yan Kasi, hindi, totoo lang kinukumpara ko lang po kasi, nung napabagsak yung ABS-CBN, sino po ba nagtulungan? Di ba? Silang dalawa. Kaya may nakaraan na sila May nakaraan na sila So, sa mga ganyang bagay, madali silang mag-usap. At ngayon nga, si Gutesa, nababalitaan natin, nagtatago daw sa may piluka. Saan kaya yun? Nagtatago daw po sa may piluka na umot. Ayun ang balita Kahit balibalik ka rin mo, yung piluka ng mag-ama, tingin ko hindi na magbabago yung paningin ng tao na yung pinaharap nila ay talagang walang kwenta. Di ba si Gutesa, Yusek, di ba? Bigla nilang nilitaw, pinagsalita, parang kagatin mo, tapos takbo ka na, bahala na kami. Parang yun na, gagamitin namin yan. Yung sinabi mo, kami na gagamit yan. Basta ikaw, tumakbo ka na, huwag ka na magpakita. Parang ganun lang. Parang ganun yung lumalabas kasi ang pinakahuling pang interview kay Mike Defensor, sinabi niya, alam niya yung whereabouts nung Gutesa di ba? Nasa mga kabaro niya daw. So in other words... Tapos bumaligtad raw, Yusek. Oo. Diba? Yung sa rally ng sinabi niya, Gutesa, naiintindihan ka namin, bumaligtad ka na. Di ba? May video daw na bumaligtad na si Gutesa. To si Mike Defensor, hindi mo maintindihan to Iba-iba na yung kanilang pronouncement. Ang kailangan kasi dito sa bawat bintang, dapat magbigay ng ebidensya. Tulad niyan, sabi mo, Niolo, may 25% daw. Okay? O kung may alam na siya, kung may personal knowledge siya, magdemanda na siya. Magdemanda ka na. Alam mo na kung sino Kung totoo Pero kung di makakapagdemanda yan, wala. Chismis lang siya. Yusek, abogado ba si Mike Defensor? Parang, Hindi naman po. hindi ko alam Hindi ba, no? Hindi ko, sorry, talaga hindi ko alam. Ako rin, hindi ko alam kung abogado siya o Kaya siguro ganun siya. Mahirap ispilingin yung mga sinasabi. Minsan ganito, minsan ganyan, minsan ganun. Siguro ito yung strategy. Alam mo yung strategy na gagawa ng issue, palakihin, tapos walang ebidensya, pag-uusapan. So, Ika-capture ngayon, gagrab ng mga baba sa nila, sa baba nila, para kumalat. So pag nag-spread ngayon to, yung mga tao na inosente, maaaring maniwala. Tapos, pag hinanapan ng ebidensya, ibang issue ulit. Tama. Diba? Ibang issue ulit. Papatayin na nila to, ibang issue. Yan. Yan ang mahirap sa inyo. Tinodo nyo May Defensor, Gutesa, Marcoleta, tinodo nyo. Saldi ko, tinodo nyo hanggang November 30. Ngayon, pagod kayo, no? BBM pa rin presidente. Nakapagod, no? Sa bulsa, tsaka sa utak. May stress kayo. Malolo ko. Parang yung sinabi nga ni Yusek na napakinggan ko, yan sila, yung unang-unang labas ni Yusek Ler magtanim ng intriga. Tapos kahit walang ebidensya. Yun na nga sila. Hindi nila yung marirefute. Oo nga. It was the former President Duterte who admitted that sa video. Na eksperto siya even before the time na siya ay prosecutor. Maggumawa ng intriga, magtanim ng ebidensya. Kung sanay na siya dito, imposible hindi niya ito ginagawa madalas. Correct. Para yung mga kritik niya, mapakulong niya. So, eto na. That's right. Yusek Ler in English that said that the ex-president admitted, okay? And then the ex-president admitted
the housemate fingerprint, okay? Remember that. Don't you forget that. The ex-president said the housemaid is fingerprint. Naintindihan ko yun. Pag-usapan natin. Etong issue ngayon ng mag-asawa, Yusek. Diskaya. Hindi, mag-asawa na Sara Mans. Duterte tsaka Mans. Oo, Na yun. di umano, meron daw pong sila yung utak sa pagpapasok ng 1.6 tons ng pinagbabawal po na gamot. Oo. Sa madaling salita, gamit na gamit to ng mga Duterte noon, shabu. Oo. So ngayon, maraming mga naririnig na tayo sa social media at meron na hong gumawa ng affidavit para po patunayan na totoo yung kanyang salaysay. At yung kanyang affidavit po ay totoo po, hindi po pineke. Tinanumpaan. Oo, pinanumpaan. Boss Mike, bago sagutin ni Attorney Claire yan, may tatanong lang ako. Sige. Sige. Attorney Claire, ano sa palagay mo ang stand ng Pangulo sa laban kontra droga? Patuloy ang paglaban. Nakita natin kung gaano ba karami ang nahuhuli. Pero walang pinapatay. Ang Pangulo, naniniwala siya sa due process. May respeto sa human rights. Ilang rally na ang naganap. Minadinig ba kayo kay Pangulo? Karapatan nyo ang magsalita. Karapatan nyo ang magsalita at siya ay nakikinig. So ayaw niya ng mga tipong tokhang style na pag napagbintangan, sa lupa na ang... Pag naturo ka. sa lupa na. Ay, ito, sige, ito, ganyan. Yan na yun, wala na. Hindi ganon. Pero katulad niyan, yan ang stand ng ating presidente, may due process. Ano naman ang stand niya sa issue ng mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio? Na allegedly, kagaya sa tanong ni Boss Mike, allegedly na pinagbibintangan na di umano ay Itinuturo. Nang nagngangalang Ramil Madriaga. Ayan. Well, ang Pangulo naman kasi, kung may ebidensya, dapat tanggapin ang ebidensya. Pero hindi naman agad, ang Pangulo hindi naman to judgmental. Yeah, Kung ano yung madinig. Diba? Sabi niya, ang pag-file ng kaso ay hindi pang optics lang. Tama. So, kung may ebidensya, at kung may magsasampa ng kaso, imbestigahan. Yun naman yung sa Pangulo eh. Hindi siya yung tipong vindictive. Hindi siya ganun. Na pagka, kunyari, naging kaaway niya, parang yun ang sisira niya. Hindi ganun. Although yun ang ipinupukol sa kanya, yung pumupukol ng ganung bintang, sila mismo ang vindictive. Oo, tulad ng ginawa nila kay Laila de Lima, Yes. kay Senator Trillanes. Ay, attorney may tumawag po okay lang ba sa inyo na dumating si Senator? Of course. Kasama natin dito? Oo naman. Yun! Diba? Yan, So, ayos. mga kababayan, parating po si Senator Trillanes. Ayan mo, alam mo. napanood kasi na naka-live tayo. Naka-live tayo Chinat ko, kaya Alam mo. kanina, habang nag-uusap, dudut ako dito, kausap ko, sabi ko, nandito na si Yusek Claire Castro. Ay, sige, pwede ba ako mag-ano? Sige, sabi ko, punta ka dito. Hindi, saka maganda na nandito si Senator Trillanes dahil even before, bago lumantad si Madriaga, nakwento na to ni Senator Trillanes. tama. Na di ba may dalawang cheque Naman. Yes. na pumasok sa bank account Ni na Sara Duterte at saka ni, grabe. ni VP Sara. At yun nga, di ba ang financier nga nila daw ay si Sammy Uy. Sami Uy. So marami nang naibunyag si Senator Trillanes bago pa dumating si Madriaga. So, anong nangyayari gano'n? Yung sasabi ngayon ni Senator Trillanes, may nagpapatotoo. Yusek, bilang hindi naman, hindi po kayo Yusek, bilang isang legal na abogado lang po, ano po masasabi nyo dito sa kay Ramil Madriaga na yung affidavit niya ay papasa sa ombudsman na pinapatunayan niya yung mga pangyayaring naganap noon na nagkakaabutan pala ng umabot ng bilyon. Ibig sabihin ba kung credible? Kung credible Itong ba si o ano po masasabi Ramil. nyo? Si Manong Ramil ba? Okay, ganito yan, no. Siyempre ako, abogado ko, may tikulosa ako sa mga bawat sentence, di ba? So, meron siya mga sinasabi doon na detalyado. Patungkol doon kung saan nilagay yung susi, nung nakita niya kung sino na ang nagpaanda ng sasakyan, sino na ang nagmaneho. Siguro, ganito, ang payo lang natin, kung magwi-witness man siya, dapat unang-una tatagan niya yung dibdib niya, maging matapang siya, at lahat ng ebidensya na hawak niya, gamitin niya na
Kasi kung ako ang magiging lawyer nung kabila, talagang pag kinross-examine ko yan, bawat sentence niyan, iisa-isahin ko yan. So, dapat ready siya for that. So, dapat kumpletuhin niya yung kwento niya. Oo nga eh. Pero Yusek, sa tingin niyo po, sobrang matimbang yung ano niya kasi ang binabanggit niya, yung isip, ibig sabihin, Inday Sara is my president. Kumbaga, tinignan ko rin po yung FB niya, talagang since 2021, nandun na eh. Nandun na siya talaga yung nagbuo, nag-umpisa ng isip. So, nagja-jive po eh. Tama. Parang ganito eh. Na-content ko siya kagabi. Opo. Ang nakita ko, di ba, ang sabi niya, parang si Pangulong Duterte ang nagbigay, siya ang nagbigay, tama ba? Si Pangulong Duterte ang nagbigay sa kanya kay VP Sara. Oo. Protect her, Ibinilin. bigay mo lahat and everything, intelligence, intel, operations and everything. Tapos gumawa siya ng, parang convener siya, isa siya sa convener para sa VP Sara, Sara for President. So in other words, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, na hindi niya papayagan yung anak niya, parang dinidiscourage niya tumakbo dahil babae. Di ba meron siyang kasalita eh? may ganun. Ang presidency hindi pang babae yan. So hindi ko encourage si Sara Duterte tumakbo dahil ayokong pagdaanan niya yung pinagdaanan ko. Yeah. That's January 2021, sinabi niya. June 2021, gusto niya nang tumakbo si Sara. Kaya doon mo makikita, sinisiraan niya si Pangulo. Si BBM at the time. Sinisiraan niya na dahil ang dating talaga, kung hihimay-himayin mo yung bawat pangyayari, nagkukunwari lang, drama na ayaw niyang payagan. Para kunwari hindi sila ganit sa pwesto. Yes. When in fact, Propaganda talaga. yes, when in fact, ito talaga yung nasa isip nila dahil binigay nila si Madriaga. Tama. Di ba? Tapos biglang pinupush niya magpresidente. Oo. Nung umayaw, di ba galit na galit siya kay BBM? Siniraan niya. O ano-ano sinabi niya. Yun Weak leader, everything. Ayun na, lahat na po. Di ba? Grabe, no? Pero kasi ito yung naisip ko. Pakikorek ako ha, ito lang naman ang aking nasa isip. Nag-slide down ba si Sara Duterte? Nag-slide down ba siya maging VP? Pero ang balak is Gloria Yun, 2.0. i-take over. Para mas mahaba yun. Mas mahaba yung Yes. termino. Galing eh, no? Gloria style. Hindi, kasi may nakita ako eh. Yung pag-reactivate, tama ba? Pag-activate ng VP SPG, may sinabi siya eh, na tama lang, ina-acknowledge niya, kasi siya nag-request na i-activate ito. Dahil baka dumating yung time, that's June 2022, papanalo pa lang. Kapapanalo pa lang. Na kailangan niya ito, dahil baka dumating yung time na magkaroon ng strained relationship ang presidente at vice president. Aba. So, ibig sabihin, Andang-anda na. anticipated. Andang-anda Ganun na ba? yun, no? Kaya ka nagbuo ng ganito ilan ba? 433? Oo, na security. Pero ako binabasa ko lang yung sentence na mga pangungusap niya. So, bakit mo naman iisipin, unity nga kayo eh. Kaya Kaya nga eh. nga. Bakit mo naman iisipin na magkakaroon kayong strained relationship? Yes. Nasa isip mo na ba yan? Kaya Before nga eh. pa? Matindi. Nawala sa isip ng Pangulo. Nakaset na yung kay Sara Duterte. Oh, At nakita natin yan sa bawat hearing sa Senado at Kongreso kung gaano ka-close at maging abogado si Aling Maliit kay Sara Duterte. At the Oo, time. At the time. Opo. Di ba? So, hindi natin alam. Sabi ko, pwedeng mali ako. Pero, yun yung nakikita ko sa mga pangungusap na nabibitawan nila. So, ito bang pang-aaway niya kay Pangulo? Ang Pangulo hindi naman nakikipag-away. Oo nga. Yung pang-aaway niya ba sa Pangulo or nagagalit sa Pangulo ay, sa start drama. Drama para magkaroon ng strained relationship. Yes. At gumawa ngayon itong si dating Pangulong Duterte ng issue sa Maisug. Yaw! Di ba? At pumunta silang dalawa ni Amy. At tumatawa sila, pinagtatawanan habang Yes. tinatawag na bangag si Pangulong Bongbong. Sino ngayon ang Diba? bangag? Diba? Nasa ICC. Pero may nurse ako nakita, hindi ko naman kilala. Pero nakita ko lang sa isang TikTok yata yun. Basta sa isang Reels. Nurse daw siya. Aha. Ang symptoms daw
ng lulong ay wala kay Pangulong Marcos Jr. Kundi daw, according to her, nasa mga Duterte. Oo naman. Epe. Ito may tatanong ako kasi sana wag ma-open. Naku, Diyos ko, baka mamaya kagalitan tayo nito. Siya, hindi nyo ginawa yung ganun. Idol eh. Si Rapi Tulfo yung ganun, yung mga nagtitip ng 250 at saka 300,000, ganyan. Allegedly. Ibang level yun. Hindi, ibang level naman na ano yun. Nakakagulat, di ba? Sabi ko nga, nung kabataan natin, hindi naman tayo santo, no? Pero, nakakagulat lang na ganun kalalaki. Di ba na ano? Diba? Pero, anyway, ganun Magkano ba siguro. dapat na tip? Magkano? Yan, baka may alam. Kung wala si Cedric na. Teka lang. Alam mo kasi, hindi kayang sagutin ni Sentry yan. Kasi yung rule kasi ng magdalo is talagang nirerespeto ang babae. Ganun kasi sila. Ganun talaga kami mga magdalo. Kasama ka na. Pero, baka naman sabihin nung iba, yung 250,000, respeto din naman daw. Tip nga daw sila. Oo, di ba? Pero Sentry, ito dumako po tayo dito. Siyempre, dito tayo sa pinakapuno. Anong masasabi nyo sa estimated na itatagal po ni Digong na sa hearing pa lang? May estimated po ba kayo? Kasi ang daming nagtatanong po kung ilang, yung hearing pa lang, yung paglilitis pa lang sa ICC, mga ilang taon po ba? Ang sinasabi kasi, based on yung mga data doon, ang average 6 to 8 years ang dinadaloy ng Yung kaso. Pero ito nga kung hindi pa sila nagde-delaying tactic dapat nasa interest silang matapos itong kaso, mas mabilis. Lalo na sinasabi nila, wala daw silang kasalanan. Oo. Dapat wala na ano. Tapos itong ay idagdag ko lang yung sinasabing fitness to undergo trial. Ang impression kasi nung iba, kunyari, sabihin nung mga doktor na hindi siya fit to undergo trial, pauwi na siya. Hindi ganon ang magiging patakaran. May iwan siya doon, detained pa rin siya, pwede nga siyang ilipat sa isang facility, psychiatric facility, tapos i-evaluate siya periodically. Every 6 months. Kasi maaring wala ka sa ngayon, pero through medication, through therapy, makarecover ka. So nakadetain ka in the meantime. Pero alam mo siya, nagtataka ako Bakit parang tinatago nila si Digong? Parang ayaw ipakita kung ano na itsura. Kasi yung iba sabik na. Yung iba nga karton na yung sinusubuan Sinusubuan na nila yung Tatay Digong daw nila na karton, sinusubuan ng pagkain Siyempre, kailangan nilang ng sympathy, no? Di ba? Para kaawaan nga yung baset. Therefore, kung kaawaan to, kagagalitan mo yung mga naglagay doon. Kaya nga palagi ko nire-remind yung mga viewers natin, mga kababayan natin, na hindi nakulong si Digong sa The Hague dahil sa inventong kaso o inosente siya. Ito ay bunga nung mga pinapatay na mga Pilipino na libo-libo ito na nasaksihan natin mismo at pinagmamalaki nila noon. Bawal yun. Isa lang kunyari ako, magpapatay ako ng isa, mahuli yun. Kulong ka na Ito pa, in-announce niya sa buong Pilipinas, patayin nyo, wala akong pakialam sa human rights. Diba? Yun ang sinasabi. Ngayon, kaya siya nakakulong. Tapos, ang report naman doon I think sa The Hague nga, ang kondisyon niya doon parang retirement home yun Retirement home, so nakakatulog siya na maayos, may healthy ang pagkain niya. So, kumbaga, tanggal yung mga bisyo niya dito sa sa labas So, I believe mas healthier pa siya ngayon than nung nasa labas siya. Ito, Sentry, para sa inyo pong dalawa, Yusek, medyo madamdamin po ito. Baka maiyak po kayo, Issue. Bilang isang tanong lang po para sa inyong dalawa. Ano po ang motivation nyo o yung nagpapalakas ng loob sa inyo na para labanan yung katotohanan? Kayo bilang matagal na lumalaban sa katotohanan. Labanan ng kasinungalingan. Labanan ng kasinungalingan. Labanan ng kasinungalingan. I'm sorry. Nahawa ka kay Roque. Nahawa ka kay Roque. I'm sorry, I'm Pauls.
Ano po ang motivation niyo pong dalawa? Paano niyo po na ano yung talagang si Sentry matagal na lumalaban sa kasinungalingan, si Yusek ngayon na araw-araw na kasinungalingan na sinusuong niyo. Yusek, ano pong... Actually, sinasabi ko nga, trial lawyer ako. Pag nandiyan ka, dapat doon ka sa katotohanan. Opo. Diba? Naglalaban mo yon. And at the same time, bago pa ako napasok sa palasyo, nakita niyo naman, nag-vlog na ako eh. Opo. Tuwing may kasinungalingan, pinupunan natin, naghanap tayo ng resibo. So, since ito din yung binigay na mandato sa akin ng Pangulo, mas lalo akong gaganahan dahil hindi lang siguro few people ang makakadinig sa akin, kundi yung buong bansa. Para maituwid natin, ang dami kasi talagang fake news Opo. na nakaka-apekto sa Pangulo, nakaka-apekto sa ekonomiya, nakaka-apekto in general sa bayan natin. So, hindi ba nakakaawa yung mga inosenteng tao, binubulag ng ibang mga nagmamagaling na mga content creator, pero fake news ang binibigay, mga misinformation. So, doon pa lang dapat kaawaan natin yung kapwa natin Pilipino na bibiktima Tama. ng fake news. Tama So, pag po. nabiktima ka ng fake news, hindi ka na makakapag-isip ng tama dahil doon ka pupunta sa fake news eh. Tama. So, mas lalo akong ginaganahan, lalo na pag may nakikita ko ebidensya. Yes. Pag nakita ko, kunyari, meron ako sinabi, tapos biglang sinabi hindi ito totoo, or gagawa ng kwento yung iba na para sirain ng Pangulo at ang bansa, hanap ako ng ebidensya talaga. Sasaliksikan Dapat ko. Yusek, magpa-print na kayo, mas malaki pa kasi ganito lang piniprint nyo eh. Mga ganito po. Eto, ebidensya, ano ngayon, mga DDS. Ganun mo. Pero speaking of evidence, may tanong din po ako sa ating dalawang Hindi pa siya sumagot. Sentry. Okay. Ang motivation ko kasi is ganito, no? Pagka nakikita mo yung peligro na kinakaharap ng ating bansa, parang it's parang moral imperative to do something about it. Pagka nakita mo, kunyari, yung sasakyan ay diretso sa bangin, kailangan meron kang gagawin para hindi dumiretso sa bangin. Ang nakikita ko rito, kung dumating ang 2028 at itong Sara Duterte ang mananalo, makakabalik sa kapangyarihan, diretso sa bangin yung bansa natin. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi mangyari yon. Yun. Akala ko po kasi diretso sa impyerno dahil sabi niya siya yung magiging presidente. Pag napunta sa impyerno, sabi niya siya yung presidente. Dami niya. Pahabol questions lang po. Marami nagtatanong sa ating kababayan. Gusto po itanong po ito sa inyo. Yusek Claire Castro and former Senator Antonio Sani Trillanes. Kung si Pulong Duterte daw po ay inignore ang ICI at si Congressman Sandro Marcos naman daw po ay hinarap ang ICI, sino po ba daw dapat ang mas matimbang sa dalawa? Yung nagsasalita po ba o yung nagtatago? Para ho sa inyo ano po ba sila? Well, sabi ko, kahit hindi si Congressman Sandro Marcos, lahat na natin yung mga taong pumunta't ginalang ang mandato ng ICI. Nakipag-cooperate sila, nagsalita sila, binigay nila yung sarili nilang version ng kwento nila. Doon pa lang dapat igalang mo na eh. Kesa doon sa tao na pwede ka naman magboluntaryo kung wala ka namang tinatago. Pwede mo naman sabihin kung ano yung katotohanan dahil sabi mo, malinis naman. Itong nagastos na 51B sa First District ng Davao. So bakit mo pipintasan yung ICI para lang makaiwas ka? Samantala yung iba, mga senador pa, pumunta at nagbigay galang sa ICI para ibigay yung kanilang sariling kwento o sariling facts. Diba? Sentry. I agree kay Yusek Claire. Ang sana lang nakikita ng mga supporters nila yan. Ano yan night and day. 'Di ba? Humarap ka, ginisa ka doon mo makikita na wala kang tinatago, handa kang harapin. Itong isa nagtago Dapat yung pala makita nila, bakit nagtatago? Idol ko tong mga Duterte, pero bakit nagtatago sila? Di ba? Si Sentry talaga nananakit to. Di ba? Parang siguro naman medyo may konting mga katanungan sa isip mo. Di ba? Kung wala naman tinatago ito, kung mali sila, bakit ganito? Oo nga. Pero time and again, ginagawa itong mga ito. Di ba? Ginawa ni Sara yan, ginawa ni Digong yan. Lahat sila nagtatago sa katotohanan, umiiwas. Pero, andiyan pa rin sila. Di ba? Pero, ito naman,
maaring napofrustrate tayo na bakit hindi sila namumulat. Marami actually namumulat, pero hindi yung mga hardcore. Yung mga hardcore, sabi ko nga, kahit siguro manggahasa itong mga to sa gitna ng EDSA, ano pa rin eh. Okay pa rin. Okay pa rin eh, di ba? Pero yung mga medya-medya yung support, mamumulat yan, makukuha natin yan. Kaya yun. Sunny, 5 minutes na lang talaga. Pero May isa pa akong tanong. salamat kasi nakapagpahinga ako dito sa Netherlands. Sen, Yusek, last na tanong na kasi nagagalit na yung ating yung ating production. Tanong ko, anong masasabi nyo sa mga basher ninyo? Paano nyo hinahandle yung mga yan? Yung mga, di ba Senator, lalo ka na dati, dami talaga eh. Kasama nga si Nyulo nung dati. Dati, basher nyo ako. Diba? Sentry. Ngayon, ginagaya ko ng buhok nyo. Sen, ako hindi kita binash. Bilib na bilib ako sa'yo, idol kita eh. Sobrang idol ko nga na Sente, ginaya ko ng ball. Oo, ginagaya ko na. Anong masasabi nyo sa mga basher na patuloy pa rin sila na kakabira at kung ano-ano yung mga sinasabi po sa inyo? Paano nyo ina-handle yung mga ganun? Ako, bago pa ako pumasok sa ganitong klaseng larangan, talaga larangan. Diba? Meron na kasi akong prinsipyo sa buhay. Yan. Prinsipyo. Halimbawa lang, Kasi gusto kong marinig ng taong bayan at marinig din ng kapwa natin mga vloggers nandyan, nanonood sila para yung bang alam nila kung paano i-handle, yung paano kayo mag-handle, maging inspirasyon kayo. Yan, sige tuloy. halimbawa si Niolo, Yes. nagkaaway kami. Apo. Siguro isang araw iisipin ko. Pero hindi ko na siya iisipin after. Alam mo kung bakit? Kasi bakit? feeling ko ganito. Teka lang, yung kaaway ko, di naman ako iniisip eh. Okay, Ang saya-saya siguro niyan. Baka sumasayo pa yan o nasa bar yan or what. Nakikipag-inuman sa mga kaibigan niya. May kilala Tapos ako, ako? Sek. Oh. Oo. Lagi kang content yun. Nililibag no? Halos mayat-maya. Diba? Halos lahat ng content niya kadikit yung pangalan mo. Tingin ko ganito naman yan. Di ba? Binubuhay Galit siya sa akin, maybe. Pero ginagamit niya ako. Hindi siya dapat magalit sa akin kasi ginagamit niya yung pangalan ko para kumita. Opo. Di ba dapat magpasalamat ka? Thank you, Yusik Claire, kasi I'm using your name. Oo, tama. Balita ko Sek, dati mo rin yung kaibigan eh. Oo. Ano mo naman, kasi pag mga vloggers, kahit hindi man kayo nakikita talaga, I mean, di ba? Tulad natin. Si Nyolo, first time ko nakita. Pero parang close na. Pero pangit, Yusik ang pangit naging kaibigan mo mga yun. Sumbatero. Pero kami solid kami, Sek. Solid kami. Lahat kami, may konting okay lang yan. Nagagawa ng paraan. Di ba? Sen! Kaya nga, ganun na, di ba? Kung di kita iisipin, Yan. hindi ako mababother eh. Tama. Makakagawa ko ng trabaho ko. Kaya isa pa, pagka binabash mo ako, feeling ko tuloy, effective ako. Yo. Di ba? Para bang masyado ka nasasaktan kasi may sinasabi ako na nasasaktan ka. So feeling ko, sorry, effective ako. Kaya sa mga garapata, sorry po. Sentry. So, ang sa akin naman, alam ko na, may kasabihan, di ba? Please all and you please none. Meron at meron talagang magdi-disagree sa atin. Tapos yung mga bashers na yan, meron dyan yung mga professionals talaga, yung kumikita, yung mga troll, at meron din yung talagang idolong-idolo nila sila Digong, kaya no matter what, andun sila. Pero ako ang audience ko, primarily yung mga moderates lang, yung malabnaw yung paniniwala, na kaya ko pang makumbinse based on what I'm presenting. Kaya hindi ako nababother sa kanila, and isang trick, hindi ako yung directly nag-handle sa mga social media accounts. Hindi ko nababasa yung mga masasakit na comments. It helps talaga, it helps. Okay, so kasama rin natin, nandyan si Cathy Aungon, Alberto Labalan, Franz Cesar Galang, nandyan rin si Yeti Labadia, Mark Anthony Riaso, Iman Sabandon, Marlon Siciliano, nandyan rin si Elmer Pinaranda, Bandi Santos, Erlinda Balarasa, Renz Dulens, Alicia Lig, hi to Apple Nash, Robio Simana Mila, nandyan rin si Grace Tobera, Rafael Arcelia, Shu Tadio, Julius Bermoy, Romulo Lumbuan, hi to Marilo Pena, Gareth Batarena, Esther East, FCAC, Lorna Villanueva, and hi to Paul Henry Pamplona.
Okay, so mga kababayan ko, yan ang ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon naming Diyos, sa pagsisimula ng panibagong linggo, buong kababaang loob po naming lumalapit sa inyo. Ibinagkakatiwala namin sa iyong mapagkalingang kamay ang aming bayan at ang aming mga pinuno. Naway pagpalain mo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng karunungan, lakas ng loob at malinaw na isipan sa bawat desisyong kanyang gagawin. Ilayo mo siya sa anumang panganib, nakikita man or hindi, at balutin mo siya ng iyong banal na proteksyon sa bawat hakbang. Ama naming mapagmahal, ingatan mo rin ang kanyang pamilya at mga katuwang sa pamahalaan. Bigyan mo sila ng pusong tapat sa paglilingkod, taingang handang makinig sa daing ng mamamayan, at kamay na kumikilos para sa kabutihan ng lahat. Naway manaig ang kapayapaan, pagkakaisa at katotohanan sa aming bansa. Sa iyo namin iniaalay ang linggong ito na may pananampalataya at pag-asa. E dinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat.